Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May bago na naman pong ginagamit sa black propaganda. Yung mga DDS laban sa ating Pangulong Bongbong. Sino anya yan, Mr. Maravillas? Ayan o. Report ito ng Abante News Online. NPO, PCO Executive nagbitiw sa pwesto, kumala sa PBBM admin. Yung NPO, National Press Office ang ibig sabihin niyan. PCO, alam na ninyo, Presidential Communications Office. Yeah, sabi dito, inihayag ni National Press Office, Presidential Communications Office, Assistant Director RJ Lim, abogado daw to, ang ganyang pagbibitiw sa pwesto dahil sa umano'y talamak na kultura ng korupsyon sa loob ng pamahalaan. Talamak daw mga kababayan ang kultura ng korupsyon sa loob ng pamahalaan. Kaya siya nagbitiw. Yan o. Sabi dito sa report, sa isang pampublikong pahayag na nilabas bago ang pagsapit ng 2026, sinabi ni Lim na hindi na niya kayang manahimik. Matapos masaksihan ang umano'y paulit-ulit na katiwalian, mga pagtatakip at kakulangan ng pananagutan habang siya ay nasa serbisyo. Iginiit niyang konsensya, hindi kaginhawaan ang nagtulak sa kanyang pagbibitiw. Ang pananahimik ay tila naging paintulot. Ani Lim. Si Lim na dati umanong sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagsabing unti-unting nawala ang kanyang tiwala sa administrasyon dahil sa umano'y pagtutol nito sa transparency. Binalaan din niya na may personal siyang kaalaman sa mga kamakailang pangyayari at handa siyang humarap sa anumang pagsusuri kung kinakailangan. Idiniklara ni Lim na hindi na siya saklaw ng sistema at nangakong magsasalita na siya laban sa mga umano'y katiwalian. Tinapos niya ang kanyang pahayag sa hashtag na PBBM Resign. Yan mga kababayan yung kanyang post 2 days ago. 2026, why I will no longer be silent. I am entering 2026 niya with a different kind of resolve. So I resign, sabi po niya. Mga kababayan yung kanyang post. Sabi niya sa kanyang post, I did not leave government because it was hard. I left because I could no longer look at myself and say I was doing the right thing. I refused to be another name who stayed quiet for the sake of position, access, or comfort. I am done being afraid of people simply because they hold power. I draw inspiration from those who still ask difficult questions, especially younger leaders who refuse to accept corruption as normal. Figures like Kiko Barsaga and Leandro Ligarda Liviste remind people that accountability is not disrespect, it is responsibility. I may no longer be young, but I refuse to grow old in silence. Kaya naman pala niya, Mr. Maravillas, taga nga ni Kiko Barsaga at ni Liviste. May may nakarating sa ating alam naman po ninyo, may access tayo sa Presidential Communications Office. Iba man po yung nakarating na kwento sa amin. Iba man yung nakarating na kwento sa akin. Ngayon, kasi nagpo-post siya, di siguro naman, tama din na ilabas natin kung ano yung ating nakuwang information from inside. Bakit siya mga kababayan nag-resign? Sabi ng ating informant mula sa sa loob, kurakot yan sa NPO. Even ang head ng NPO nagsulat kay ES noon para magsumbong sa pangungurakot niya. Sobrang nagalit din si former PCO Secretary Cesar Chavez nang malaman yung korupsyon niya. Inunahan na lang niya ng pag-iingay sa pagtanggal sa kanya. Ganun pala yung nangyari. Nang matunugan, yan sabi ng inside information,
mga kababayan na nakarating sa atin, nang matunugan niya, nasisibakin siya, inunahan na niya. To save face, mga kababayan, parang si dating executive secretary, sino nga yun? Yung naging DDS na, si Vic Rodriguez, na-discover yung mga milagro. Nag-resign, mga kababayan, pero ang nangyari sa kanya, tinanggal na talaga. And later on, he was forced to resign. Si Vic Rodriguez, bigla nang buminaligtad. Nabuko kasi yung mga milagro. Ganon din pala ang nangyari dito kay RJ Lim. Nabuko siya to save face, nag-resign. Pero ang katotohanan, nasibak. Ngayon, nag-iingay siya. Mga kababayan, ito nga yung kanyang post kung saan yung mga DDS biglang sabay-sabay na sumaklolo, nakipagsimpatya. Kasi po, just like Vic Rodriguez po, buminaliktad na siya. Yan mga post ngayon, mga kababayan. Yung mga mensahe na ni Sara Duterte ang mga post niya. RJ Lim, mahalin natin ang Pilipinas. 2026, here we go. Post niya after na mag-resign, mga kababayan. Biglang baliktad. Siya na ngayon ang ginagamit sa bagong propaganda ng mga DDS, trolls. Yan DDS troll ito po. Laging binabas tayo nito. Wala magmukha yan na mga kababayan na totoo. Fake ito po. Si GKO, sabi niya, I admire your wisdom, encourage her. Can you file an impeachment case against the president then? Nanggatong agad ng impeachment laban sa Pangulo. Ganyan ang mga gawain ninyo pag nabubuko sa masasama ninyong gawain, babaliktad at pagkatapos babanat sa gobyerno. Ngayon pala, mga kababayan, isinumbong na. Kasi may mga ginagawang milagro, mga kababayan, sa National Press Office. Sabay-sabay na sumaklolo yung mga DDS trolls. Sabi ng isa pa, thank you RJ, you are so brave, just like Kiko and Leandro. Tough young leaders, Kiko Barsaga and Leandro Ligarda Liveste. If these two are not afraid to ask question, why are we? Why are we? Sabi ng isa pa, for the country. Anong for the country? Hindi lang ninyo alam kung ano yung ginawa niya. Inunahan na lang niya na mag-resign kasi nabuking. Yan yung information na nakarating sa atin po. But anyway, sa ibang balita, mga kababayan, nagpalabas pala, mga kababayan, ng media advisory for immediate release. Kahapon ito, si Chavit Singson daw ito, mga kababayan, nga ang sabi, magpapapress con si dating Governor Chavit Singson to reveal decades of secrets involving Marcos Sr. and current administration. So magsasagawa na naman siya ng another expose. Tulad ng ginawa niya, mga kababayan, nung panahon. Gusto niya sigurong ulitin. Panahon ni Erap Estrada. Malamang ang kanyang bombshell expose, mga kababayan, maging watusin na naman. Di ba po, mga kababayan? Kasi unang-una, sino pa bang maniniwala dito kay Chavit Singson? Wala na eh. Basang-basa na po ang credibility ni Chavit. Ito yung announcement. Sabi diyan, former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson will hold an emergency press conference on Monday, bukas po January 5, to release never before seen evidence daw and personal testimonies concerning the legacy of Ferdinand Marcos Sr. in the current administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Following his recent public statements regarding government accountability, Governor Singson is prepared to make a big revelation that promises to clarify
historical narratives and address current national issues. This briefing will include the presentation of specific documents and a formal question and answer session for all accredited media. Due to the sensitive nature of the information to be shared, we highly encourage lead political correspondents and investigative teams to attend. Siguradong pili lang nila ang i-invite pagkatapos may sobre. Para i-publish mga kababayan, ang sabi niya na big revelation daw. Abangan natin kung mangyayari yung sinasabi niyang big revelation at saka kung may maniniwala sa kanyang kwento. Di ba? Siyempre yung media magko-cover kasi in-invite. Ang tanong kung ang kanyang kwento paniniwalaan ng mga tao. Yan ang tanong mga kababayan. Di ano niya Mr. Maravillas ang analysis mo. This is another attempt mga kababayan to destabilize the present administration. Hindi kasi nangyari yung una. Uulitin niya. Di ba? Kasi flop yung unang mga attempts nila to destabilize the Marcos administration at iupo si Sara. Natapos na yung 2025, 2026 na ngayon, presidente pa rin yung ating Pangulong Bongbong. Naglalaway pa rin mga kababayan si Sara, hindi makaupo. Lagi lang nakatayo. O di ba, mga kababayan? Akala ng mga taong ito, mauuto pa nila yung ating mga mamamayang Filipino. Ayan yung detalye ng event. Press conference, the Singson Revelations. 9 o'clock in the morning daw, magsisimula yung registration. Ang venue sa Club Filipino, San Juan City, Metro Manila. Ang key topics, unpublished accounts involving Ferdinand Marcos Sr., direct response to the current administration's political and flood control controversies, the release of supporting documents, evidence, RSVP, and accreditation. So pinili niyang sa Club Filipino kasi historic yung Club Filipino. Historic venue siya. Pag may mga ganitong mga pasabog, dyan po ginagawa. So he's hoping na mauulit niya yung kanyang ginawa noon na nag-result mga kababayan sa pagkakapatalsik kay Erap Estrada. Wag kami Chabit. Malamang sa malamang, magsasayang ka lang ng laway at pundo para sa papreskon mo na sigurado mga kababayan yung mga dadalo may sobre. That is the usual na nangyayari mga kababayan. May sobre. Para isulat yung kwento. Tapos may mga contacts na rin ng mga editors at may-ari ng mga media outlets. May karga din. Para sigurado na ipapublish yung kanilang kwento, yung kanyang kwento. Ganun po yan ang sistema. But anyway, abangan na lang natin mga kababayan kung ano yung sinasabing pasabog ni Chabit. Big revelation daw. Baka yung big revelation niya, kung sa pasabog, wato si man lang. Paso. Ano ba po? So yan lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.